Ang mistulang untouchable dati na si Senator Rodante Marcoleta, ngayon po ay hindi na. Siyempre, siya po ay arestado na at nasa ilalim na po ng batas, bagamat ngayon naka-hospital arrest. Pero bago po natin pag-usapan patuloy itong si Senador Rodante Marcoleta, nais ko lamang pong i-share sa inyo ang magandang balita. Ang ating tennis star na si Alex Ayala ay nakabalik po ngayon dito sa Pilipinas. Panoorin po natin ito, mga tol. Yan, no? Grabe, no? Talagang star na si Alex Ayala. Oh. Napakabata pa. 21 years old kung hindi ako nagkakamali. World class tennis player. Maganda yung huli niyang ipinakita sa Wimbledon. Bagamat hindi po siya nakarating ng finals, pero yun na po yung pinakamataas na rating ng isang Filipino tennis player sa kasaysayan. Anyway, congratulations kay Alex Ayala. Balik na po tayo dito po sa ating pag-uusapang topic, ano? Siya si Senador Rodante Marcoleta, batikang kongresista, veterano sa pagiging mambabatas sa House of Representatives. Marami po siyang nagawang batas actually. Marami din naman siyang pinahirapang tao, lalong-lalo na noong maipasara ang ABS-CBN. Mahigit po sa 10,000 mga empleyado ng ABS-CBN ang nawalan po ng hanap buhay dahil po sa kanyang nagawa nung mga panahon na siya po'y kongresista pa. Isa siya sa mga nasa likod ng hindi po pagkaka-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. At dahil nga po hindi siya kontento sa pagiging kongresista, nilayon niya po noong 2022 na kumandidato sa pagkasenador. Pero talagang may pagkatuso yata itong si Marcoleta o magulang, so to speak. Winidraw niya yung kanyang candidacy at nanumbalik sa pagiging party list nominee. At nakakuha po ang sagip party list ng pwesto at muli po siyang naging kongresista. Doon na pumasok ngayon yung kanyang kalbaryo. Sapagkat nung kongresista siya at sa paghahangad niyang maging senador, kumandidato po siya noong 2025, nag-file siya ng Certificate of Candidacy noong October 2024. January 2025, tumanggap siya ng donasyon at hindi niya po ito idineklara sa kanyang sose, hindi niya rin inilagay yung nakuha niyang yaman sa kanyang salin. To make this story short, nakasuhan po siya ngayon ng plunder kung saan siya po ay kumakaharap ng pagkakabilanggo ngayon. Hindi pa natin alam kung yan, ano ang mangyayari, pero maliwanag na malaki po ang problema sa ngayon nitong si Rodante Marcoleta para sa usaping kalayaan niya. Ngunit meron din po tayong hindi dapat kalimutan bago pa natin puntahan yung balita na welcome na siya sa BJMP. Huwag po natin kalimutan ang araw po na ito, July 12, 2026. Sapagkat ang araw po na ito ang ika-10 taon ng pagkakapanalo po natin sa arbitration case laban po sa China. The Philippines scored a victory against China in a landmark ruling by the Permanent Court of Arbitration that invaded Beijing's massive claims in the South China Sea o invalidated Beijing's massive claims in the South China Sea. The 501-page ruling was handed down in The Hague, Netherlands, more than 3 years after the case was filed by the Philippines in January 2013. Kaya pinagdiriwang po natin ngayon ang pagkakapanalo po na ito at bahagi po ng pagdiriwang ay i-expose ang mga taong imbes na ninanais na ipaglaban
ang karapatan po natin diyan sa West Philippine Sea ay bagkos para bang isinasawalang bahala lamang ito. At bahagi po ng mga tao na yan, si Senador Rodante Marcoleta partikular, nang banggitin niya po ang mga katagang i-give up po natin. No? Pakinggan po natin. Ito pong committee hearing noon or sa Commission on Appointments hearing noon kung saan binanggit po nitong si Senador Rodante Marcoleta yung mga katagang to give up. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see do some entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Hindi natin dapat makalimutan yan mga tol sapagkat yan po ay salita ng mistulang pagbabaliwala sa ating mga kababayan, partikular sa Kalayaan Group Islands. No? Maraming mga Pilipino doon, mahigit sa 500 yata kung hindi ako nagkakamali. Tapos ganun lamang ang magmumutawi sa salita ng isang senador. Although pinangatwiranan niya yan, later marami siyang mga alibis dyan na hindi niya naman daw i-give up. Pero narinig naman natin mga tol kung ano yung kanyang mga sinabi. At ngayon, itong si Senador Rodante Marcoleta, bagamat walang kaugnayan ng issue na yan, dito sa kinakaharap niyang problema, karma na ba yun? I do not know. No? Pero, salamat sa mga taong gobyerno po natin na talagang naninindigan para sa kapakanan po ng ating bansa, ng ating mga Pilipino, diyan po sa West Philippine Sea. Dito po sa balita ng Daily Tribune, pinagdiwang po ng ating gobyerno sa pangunguna ni Secretary of National Defense Gibo Teodoro kasama sina Chief of Staff Romeo Browner ang araw po na ito. WPS, atin ito. Government representatives, uniformed personnel, and civil society groups gather at the Quirino Grandstand in Manila on July 12 to reaffirm the Philippines' maritime rights during the National Peace Walk to mark 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. and Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro Jr. joined participants during the pledge. Mabuhay po ang mga nagmamahal talaga sa ating bansa, no? At yung mga traidor sa ating bansa, karma na po ang bahala sa kanila. But again, I'm not sure kung karma po iyan kay Rodante Marcoleta. Nasa kanya-kanya pong paniniwala yan, no? Ngayon, ano ba ang meron kay Marcoleta sa kasalukuyan? Siya po ay nasa PNP General Hospital at sinasabing sa July 15 pa daw po maita-transfer, no? Ayon po sa PNP. Kaya ngayon, ang dami na pong mga reklamo sa PNP, nakikriticize po ang PNP sapagkat parang merong special treatment na ipinagkakaloob dito kay Rodante Marcoleta. Dadagdagan pa ng mga ganitong uri ng DDS. Pinagkumpara pa si Lacson at saka si Rodante Marcoleta sa pamamagitan ng Facebook followers, no?
side by side, ginamit po nitong Just Vlog, ewan ko kung sino po yan, pero malamang DDS, yung Facebook pages ng dalawa. Nilagyan pa ng highlight ang numero ng following. Si Rodante Marcoleta ay meron pong 3.7 followers, 3.7 million followers. Samantala, si Ping Lacson ay may 1.2 million followers. Sabi nitong isang DDS, dito mo makikita kung kanino nagtitiwala ang taong bayan. Partida, bagong senador, kontra duduugan nga senador. Ewan ko kung ano pong salita yon. Baka kung ano man ang ibig sabihin, negatibo siguro. Binasa ko lamang duduugan. Ewan ko kung ano pong ibig sabihin nun. Baka alam ninyo, i-translate po natin. Isa pang partida, ipinakulong pa yan. Di ba? Yung logic nitong DDS, pamantayan niya followers. Kung kanino daw nagtitiwala ang taong bayan, mga DDS, pagka ganyan ang paniniwala ninyo, dapat magtiwala na rin kayo kay Pangulong Bongbong Marcos rather than kay Sara Duterte. Bakit? Gamitin natin ngayon yung followers ng dalawa. Unahin natin si Sara Duterte. Kung gagamitin lang natin yung logic ng DDS na yon, no? Ilang followers meron si Sara Duterte? 3.3 million followers. Puntahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Using your logic, mga DDS, kung ang basihan ay dami ng followers, wag nyo nang pagkatiwalaan si Sara Duterte nyo. Kasi meron lamang siyang 3.3 million followers kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos na merong 7.4 million followers. Di ba? Ganito yung lohikang ginagamit ninyo Pero katangahan po ito, mga tol. Isang malaking katangahan po ito. Maraming factors kung bakit mas marami ang followers ng isang tao kumpara sa isang individual. Like for example, sa akin, maraming mga followers ang ilang mga content creator sigit sa akin pagdating sa Facebook at pagdating sa YouTube. Kung ikukumpara sa akin. Pero kung ang pagbabasihan po natin yung performance, yung engagement, sometimes mas marami ako, sometimes or most of the time mas marami sila. Pansinin po ninyo, yung mga pinapanood po ninyo, napakaraming mga followers. Pero ang nanonood from time to time, medyo kumukonti. Tapos dumadami. Sa akin, kaunti lang ang followers at subscribers ko. From time to time, marami tayo. Most of the time, ganito lamang tayo. Nasa 1,800 to 2,000. Bakit po ganyan lamang? Hindi po ibig sabihin may tiwala kayo sa akin lubusan o doon sa mga vloggers sa binabanggit ko o sa mga politiko na ito, may mga factors po kasi beyond sa amin. Katulad po ng tinatawag na algorithm. Di ba? Ang mga algorithm na ito, nakakapag-boost po ito ng performance ng channel. Pag ikaw halimbawa, nag-clickbait ka. Pag ikaw halimbawa, gumawa ka ng mga video na medyo maganda ang dating para sa publiko, ibuboost ka ngayon ng algorithm. Magre-react ngayon yung tao, dadami ngayon yung followers mo. O kaya, posible din na manatili lamang yung followers mo. Kaya mga DDS, bawasan nyo naman yung inyong kaeng-engan. Huwag nyong gamitin yung mga ganitong lohika kasi isasampal sa inyo Di ba? Pinagmamalaki ninyo na mas malaki ang followers ni Rodante Marcoleta kumpara kay Ping Lacson kaya dapat mas pagkatiwalaan. Pagka ginawa namin sa inyo yan, dapat pagkatiwalaan nyo na ng si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang kami mga PBBM supporter at loyalista. 7.4 million followers meron si Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Sara Duterte na 3.3 lamang. Pero wag po natin yang gamitin. Katangahan po yan kung ganyan po ang magiging basihan natin ng pagtitiwala ng taong bayan sa mga elected public official. Ngayon, puntahan na po natin. Ano ba ang nag-iintay kay Senador Rodante Marcoleta?
isang malaking kulungan na kasyang-kasya pa para sa kanya. No? At dito makakasama niya marahil ang mga kapwa niya akusado, even ang mga kapwa niya senador at naging senador na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Pakinggan po natin ang interview dito po sa BJMP. Napapag-usapan natin yung mga nangyari nito nakalipas na linggo. Na maraming pinag-a-arrest. Maraming ngayon, maraming Naharap. parokyano. Bureau of Hindi, Jail marami Management. naharap sa iba't ibang Technology. kaso at Oo. reklamo. Pero, feeling ko wala namang dapat ipag-alala dahil malaki na yata yung Bago. bago pa. Oo. Di ba? Napakasuswerto ng mga bagong bilanggo na nandyan. Di ba? Tawa ako dito sa reporter na to eh. Nagamit pa yung salitang napakaswerte eh. Di bali ng mapangit ang kulungan, no? O di bali ng napakaganda ng kulungan, wag lang makulong isang tao. Ano ba yung dapat na terminong gamitin ko? Wag ka lang makulong. Kung ano mang itsura ng kulungan, kahit ginto pa yan, wag ka lang makulong. Napakahirap po makulong, hindi maswerte. No, nagbibiro lang marahil tong reporter. No? Hindi maswerte ang mga taong nakukulong. Maliban na lamang yung mga talagang kung tutuusin nga, dapat wala na rito sa mundo eh. Kasi lang, pagka ganun ang mindset natin, wala tayong pinagkaiba kay Rodrigo Duterte. No? Na gusto ang mga kriminal ng lalaban. Kahit hindi ng laban, dapat manlaban. O, kaya dapat ikinukulong sila. At pag nakulong ka, isang napakalaking kamalasan po yan, no, sa buhay ng isang tao. Kaya hanggat maaari, hindi naman tayo perpekto. Who knows kung ano mangyayari sa hinaharap. Pero as much as possible, gawin po natin kung ano ang tama at dapat. Kasi kung ganun tayo, hindi tayo mapapahamak. No? Huwag tayong lalabag sa batas. Pag hindi ka lumabag sa batas, hindi ka makukulong. Ganun lang po yung kasimple. Nasa Mga linya bago po recruit. natin, mga bago recruit. Nasa linya po natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Good morning po, Jail Superintendent Bustinera, sir. Morning, sir. Good morning, Ma'am Tuesday, Sir Christian. Good morning po. Opo, ayun nga nababanggit ko kay Christian na Superintendent Bustinera, hindi naman kami mag-aalala na magsisiksikan sila dyan dahil bago yung facility nyo dyan sa may payatas, hindi po ba? Ma-accommodate New naman Quezon lahat? City Jail. Mm-mm. Tama po, napakaluwag po nito. Marami po Napakaluwag. kong seldang bakante. Oh, narinig ninyo mga tol? Napakaluwag pa ng kanilang pasilidad, no? Marami pang mga seldang bakante. At malamang sa malamang, baka by July 15 yung isa doon. O yung isang selda kasi sasabihin dito may mga kasama eh. Kaya kung may mga kasama, 5 hanggang 6 na katao, magkakasama kaya yung 4? No? Si Marcoleta, si Mike Defensor, Joseph Espiritu, Aristotle Biray. Aba, kung magkakasama sila, baka araw-araw nabibwisit yung 3. Kasi kung tutuusin, hindi dapat makukulong yung 3 kung hindi dahil dito kay Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ang dahilan kung bakit nakakulong sila ngayon. Pero imo, naturing ang abogado, umamin. Parang hindi man lang inisip, ay, lusot ako sa election offense ko sa COMELEC. Pero paano kaya yung ibang krimen na maaaring isampa sa akin? Hindi niya naisip yon. O, tutuloy ang nangyari. Kulong sila. Yung 3 nasa payatas na. Samantala siya, medyo masarap pa buhay, nasa PNP General Hospital at sinasabing nakakagamit pa ng Facebook. Kaya nagtamupi ito ng backlash eh. No? Ang daming mga netizen. Binasa po natin kanina isa-isa yung kanilang mga komento. Nagagalit sa PNP. Kasi alam naman natin bawal yan, pero bakit pinapahintulutan ng PNP? So, ibig ba sabihin, pwede pa magpasok dyan, Superintendent Bustinera, no? Yung kinalalagyan, alam naman natin, may mga personalidad na nandyan ngayon sa inyong pangangalaga, sa inyong kustodiya. Ano ba ang setup dyan? Bigyan nyo nga kami ng description kung paano ba sila nandyan sa loob. Hiwa-hiwalay naman sila ng selda.
magkakasama po yung iba naman po nakahiwalay. Yung itsura ho niyan, base na rin ho doon sa inspection ho, kung may file ho kayo, at alam naman ho, napanood naman ho siguro ng iba nating kababayan, yung inspection ni ang aming kalihim, Secretary Juanito Victor Rimulya, nag-inspection ho siya bago ho yan dinala lahat itong mga personalidad na ito. Kung ano ho ang design nyo nun, isa lang naman ho kasi ang design ng selda na yan. Ganun na ho sa lahat. Ito ho ay nasa 50 square meters, may 2 banyo na shared para sa 10. 10 ho ang capacity nito kasi 4.7 square meters bawat isa ang living space ng computation. May 2 ventilador ho at may 5 double deck. Sir, oo. Share sila. Ilan ang kapasidad nitong bago nating new Quezon City Jail at ilan yung populasyon sa ngayon? Kumigit 4,000 ho ang kasya dyan, ang population niyan. Ideal capacity. Sa ngayon, Eto na naman tong mga tatanga-tangang DDS. Magkano naman daw ang bayad sa akin? Medyo lumiit na ngayon mga tol kasi medyo kumonti na yung mga manonood ni Top 1, 2,000 na lamang. Hindi nung nakaraang buwan, talagang umaabot tayo ng 10,000 views. Ano ay 10,000 concurrent viewers. Eto, medyo maliit na ngayon, tatanga-tangang DDS, pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Kasi ako naman hindi malihim sa mga ganitong bagay. No, dahil nagbabayad ako ng tamang buwis. O $8,900 na lang in 28 days. Eh nung nakaraang pinakita ko sa inyo, umabot ito ng $12,000 eh. Maliit na lang ito. Magbabayad pa ako ng tax. No? Biruin nyo, US tax pa lang mga tol, 600. Magkano yung binayad ko ito? $666 US tax pa lang. Tapos may tax pa dito sa Pilipinas, sigit na mas malaki yon. O, kaya, okay ba? Tatanga-tangang DDS? Nasagot ko na ba yung katanungan mo? O, pagka nagtatanong kayo, mga tatanga-tangang DDS ha, yan po yung binabayad sa akin ni YouTube. Wala pa dyan yung Facebook. No? Pero kung sinasabi ninyong bayad ng mga politiko o kung sino man, eh isa lang lagi ang sinasabi ko, pasensya na kung sino tamaan, mamatay na ang bayaran. No? Kung ako'y bayaran dito, mamatay na ako, mamatay na mga mahal ko sa buhay, pamilya ko, mamatay na kaming lahat kung ako'y binabayaran. Pero hindi, kontento na ako dito. Kaya nga kahit ganito lang yung kinikita ko, nag-iisip pa ako ng ibang mga legal na mapagkakakitaan. O, tingnan nyo. O, meron ng 36 orders si Top Wife. No? Salamat sa mga sumusuporta. Sa bawat t-shirt na naibebenta po ni Top Wife, ikikita siya ng mga more or less 100 or 90 pesos. O, yan o. O, di ba? O, baka mga tatanga-tangang DDS, gusto nyong bumili. Ngayong linggo na ito, ipapaproduce na po namin, no? Ang t-shirt na ito. Tapos after that, wala na. Ibang disenyo naman yung ipapagawa ni Top 1. O, salamat sa mga sumusuporta, mga tol, ha? Dahil pagka kumonti ang views natin at maging successful tong business venture na pinasok namin ni Top Wife, patuloy nating magagawa ang pagsuporta sa ating gobyerno nang hindi po tayo umaasa sa mga kung si ano-anong kabayaran, no? Bagkus, hindi naman lingid, hindi naman sa pagmamayabang sa inyo. Magtanong kayo kung anong nagagawa ni Top 1 sa kapwa. Ayoko kasi manggaling sa akin. Ganun lang 'yon. Mga tatanga-tangang DDS. Salamat sa mga sumuporta sa t-shirts, mga tol. Baka gusto nyo pang humabol. O, balik po tayo sa pakikinig dito. Nakapagnegosyo patuloy ako. yan po, nasa may 3,300 po ang nakabilanggo na ho dyan. Kasama na ho yung mga high-profile na personalidad. Ganoon na rin ho, kasama rin ho yung mga ordinary PDL natin. Idagdagan pa natin ang negosyo sa susunod. O, magpapagawa naman kami ng coffee mug. No? Eto, pagkakaibigan kasi mga tol, pagkakaibigan, wag nating babaratin, no? Pagka may negosyo, mga kamag-anak natin, kaibigan natin, suportahan natin. Wag natin baratin. Kasi tayo nga bumibili sa iba eh, hindi naman natin kilala, negosyo nila yon. Binabarat natin, iba hindi naman. From time to time tumatawad. Walang problema sa pagtawad, no? Eto, negosyo to ng kaibigan ko. Pulis. O, di ba? Yan, negosyo niya yan. Coffee mug. Pero hindi niya to binenta.
libre sa akin to kasi bumili ako sa kanya ng t-shirt. No? 2 t-shirt yung binili ko sa kanya. Tropa Kada, shout out sa Tropa Kada. No? Salamat dito sa coffee mug. Pero ako magpapagawa ako nito. Tapos ibebenta natin. Sa abot kayang halaga lang. Pag hindi nyo kaya, wag kayong bibili mga tol. Pero sa mga hindi po kayang bumili, wag kayong mag-alala. Magpaparapol po tayo. Tapos may raffle po tayo. Marami na po ako na listang pangalan. Ayan, kala ninyo, hindi ko ayan, dami na 491 na. Raffle po natin ito dahil sa suporta po ninyo kay Top 1. 10,000 ang ipapamahagi ko. Darating na to, mga tol. Ito, darating na tong second button. Baka ngayong linggo na ito. Kaya baka magkasabay, baka abutin ng 20,000 piso ang ipaparapol natin. Kaya sumali kayo. Sayang yun, baka manalo kayo, tig 500 pesos din kada tao. No? Tapos pagka hindi kayo pinalad sa 500 pesos, baka dito naman kayo manalo sa t-shirt, di ba? Ito mas maganda. Kasi ito mas mahal sa 500 pesos. Pangalawa, pipirmahan ko lahat ng mga t-shirts na maibebenta at maipaparapol natin. Hindi naman ako sikat, pero kahit paano, yung mapupunta sa inyo, merong personal touch ni Top 1. Pipirmahan ko lang. Saan nyo ba gustong ilagay ang pirma? Mga tol, no? Kung saan, pero siguro itago na lang natin sa likuran. No? Kahit dito lang sa likuran ng damit. Para kahit paano, kung saan nyo gustong ilagay yung pirma, di natin ilagay. O balik na po tayo dito. Kasi yung mga tatanga-tangang DDS sabi nila, bayaran ako, nakapagnegosyo patuloy ako, balik na tayo dito. Maluwag pa. O, kanina, Mamo, may binabanggit si Superintendent na may hiwalay, merong magkakasama. Sir, paano natin kinaklasify yung magkakasama at yung hinihiwalay? Dalawa ko kasing bagay yan. Ito yung risk nila, pangangailangan nilang programa. Halimbawa ho, in terms of yung sa needs mo na o program needs nila. Yung nakahiwalay ho halimbawa yung mga hindi nakapag-aral para sa kanilang ALS program, may iisa lang din ng mga ang wing nila o floor nila. Ganun din ho, depende na rin ho sa category nila sa security. For example ho, nakahiwalay ho yung sa flood control natin ng mga personalities at ito ay located sa isang wing, hindi ko lang babanggitin yung floor level baka kasi. Singit lang ako mga tol. Mahalaga pala yung pirma. Saan nyo gusto kong ilagay ang pirma ninyo, mga tol? Saan nyo gusto kong ilagay ang pirma? Baligtad Dito ba sa ibabaw na lamang? Ito, pakita ko lang sa inyo yung design. No? Sana yun, banda? Singit na natin ito. Salamat sa tatanga-tangang DDS Nakapagnegosyo patuloy ako ngayon. Saan nyo gustong ilagay ang pirma, mga tol? Dito sa likod? Sa ibabaw o dito na lang sa baba siguro, no? Kayo ang masusunod i-communicate nyo na lamang kay Top Wife kung saan nyo gustong pirmahan ko yung t-shirt. Pero I prefer sana dito sa baba para hindi talaga masyadong kita. No, at least ang mahalaga lang naman doon sa pirma talagang 'yun ay galing sa amin, no? Kaya salamat sa mga sumusuporta. Sabihin niyo na lang kay Top Wife kung saang lokasyon sa t-shirt yung pirma ilalagay. Tuloy na po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Naka-ready na po ang kulungan para kay Senador Rodante Marcoleta. Okay lang po yan. Ngayon po, ito pong itong former senator at senators natin, dito naman ho sila sa isang wing din ho, kasama rin ho ang ibang general population din ho ito, kasama rin ang ibang PDL. Kaya lang ito ho ay mas malapit doon sa ating infirmary at lawyers lounge. Kasi may hindi naman solo-solo silang hearing. Hindi ho. Kasama ho silang mga ibang preso rin. Hindi daw solo-solo. Di magkakasama, no? Sasabihin na ngayon ni Senador Rodante Marcoleta kay Jinggoy Estrada, safe ka na. Tapos sasabihin din ni Jinggoy Estrada kay Marcoleta, safe ka na. Dito nga lang sa loob ng kulungan. Ang lakas mga asar ni Top 1. Huwag kayong manonood sa akin mga DDS kasi mapipikon kayo. Oy, classmate, mabuhay ang class bandila Salamat.
No? Shout out sa iyo, Nelson Solina, classmate ko sa PNP. O sige, tuloy po tayo dito sa pakikinig sa balita. Nawala na tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. But anyway, mga tol, yun lang naman ang punto eh. No, sa araw na ito, meron po tayong ipinagdiriwang, baka kasi di nyo alam. Pero I presume alam nyo yan. Kasi tutok kayo sa balita. Ang mga manonood ni Tapon, tutok sa balita. Madalas nga kayo pa nag-i-inform sa akin eh. No, nalalaman ko pa sa inyo mga bagay-bagay na hindi ko alam eh. Salamat sa inyo. Pero sa mga hindi nakakaalam, ngayon po ang ika-10 anibersaryo ng pagkakapanalo po natin sa arbitration laban sa China. At kaugnay niyan, binalikan natin yung mga salita ni Rodante Marcoleta na hindi katanggap-tanggap na i-give up daw ang Kalayaan Island Group. At syempre, pinapaalala natin ngayon sa PNP na gawin lamang po sana yung tama. Walang special treatment sapagkat pagka may mga ganong sitwasyon, hindi naman po individually nasisira ang PNP. Alam ni classmate yan. No? Hindi naman si Juan de la Cruz na gumawa ng mali ang makikita ng publiko kung hindi ang pangalang PNP. Kung hindi ang pati ang mga kapulisan po natin in general. Nasisira lahat dahil lamang sa ilang mga kapulisan na maaaring hindi man gusto pero nadadala marahil ng impluwensya kaya napapayagan yung mga ganitong sitwasyon, no? Kaya sa pamumuno po ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sir, maganda naman yung nangyayari ngayon sa ating kapulisan. Dito nga lang sa lugar namin, very active yung commanding officer, yung detachment commander dito yung precinct commander rather, station commander. And shout out sa kanya, classmate ko. No, yung classmate ko mismo sa school, yung station commander dito sa amin. Saludo ako sa ginagawa nila. Napakatahimik ng lugar, visible lagi ang kapulisan at naniniwala ako na hindi naman perpekto ang ating kapulisan, pero higit sa lahat maraming mga pangyayari ang beyond kasi sa kakayahan ng ating kapulisan kaya nagkakaroon ng krimen. Ang maganda lamang kahit may mga ganong sitwasyon like for example passion, crime of passion, hindi mo naman alam kung kailan magagalit yung isang tao sa kanyang minamahal o kung sino man, no? Nangyayari yung crime of passion pero nasusolve ng ating kapulisan. Meron lamang mga ilan na kinakailangan pa ng mas malalim na investigasyon para maresolba. Katulad nung napanood ko kanina lamang sa balita na meron pong isang foreign national hinold up at napatay ng 2 riding in tandem. Hindi pala dalawa. Ng riding in tandem criminals. Patay yung foreign national, wala pang resulta ng investigasyon pero ako'y naniniwala na after a couple of days, makikilala yung mga yun, nakuna ng CCTV at makakamit ang hustisya para doon sa biktima. Kaya, General Nartate Sir, no? Sana yung nangyayari ngayon dyan sa Camp Crame PNP General Hospital, makarating po sa inyong atensyon. Talagang hindi po yan lingid sa publiko ngayon. Ang dami na pong nagsusulat ng mga kapwa ko content creators, tinatalakayan, hindi talaga maitatanggi na parang merong special treatment. Not only public, even ang korte nagtatanong. Kaya sana mawala po yung special treatment o hanggat maaari, i-transfer nyo na po sa BJMP. Total, naka-ready na yung kulungan para kay Rodante Marcoleta. Anong masasabi ninyo doon mga tol? Karapat dapat ba yung ganong sitwasyon para kay Rodante Marcoleta? Na porket senador? Paano naman yung ibang senador na nakakulong na? Ang nagiging factor tuloy masyado ngayon, yung pagiging miyembro niya ng Iglesia ni Cristo Wag naman ganon. Ano? Pagka-Katoliko ang nakakulong, swak agad sa oblo. Pagka Iglesia ni Cristo, mayroon bang special treatment? Diba wala naman? At naniniwala ako na hindi hangad ng Iglesia ni Cristo yung ganon. Kasi sabi nila, para sa transparency, accountability, peace at justice sila.
Kaya tingin ko hindi nila hahangarin yung ganun. O, maraming salamat. Paki-comment nyo na lamang po ang inyong opinion sa mga pinag-usapan po natin sa comment section. At salamat po sa inyong patuloy na suporta. Shoutout po sa inyong lahat. May mga nagpapabati ng birthday kahapon. Hindi ko napansin kagad. Pagtingin ko sa replay, saka pala nagpapabati. O, pagka may mga birthday, isingit nyo. Mag-comment kayo. Pag tinamaan ng mata ko, babatiin ko po kayo. No, belated happy birthday sa kapatid nung nanonood sa atin. Hindi ko tanda pangalan Saka sa pinsan nung nanonood sa atin. Happy birthday po sa inyo. At maligayang kaarawan sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan sa araw po na ito. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.